The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. I'm Nato Agbayani. Okay, so welcome, ladies and gentlemen. This is Decide as One, and welcome to the show. See you in a while. Hello. Hello. Good Hi, evening, Charm. everyone. Ayan. Good evening. Nakamute yata ako kanina. By the way, this is Charm Uribe, co-host of Sir Nato Agbayani on Decide as One show. Ayan. Co-host Siyempre, co-host talaga. Ayan, So, magkamustahan anyway, naman tayo. Oo nga, alam mo, grabe nangyayari sa barangay elections. Dati una, parang chill-chill lang. Ngayon parang talagang grabe. Mainit. As in, batuhan ng putik. Yan, very Totoo. sensational. So, Sobra. diba? Dito nga I sa mean, amin grabe din yung mga issues. At saka, as a whole naman, talaga namang natural naman every election naman, mapa-national, mapa-local, talagang merong batuhan talaga ng putik, lalo na mga white and black trolls ngayon, naglalaban ngayon yan sa social media. Kanya-kanyang black propaganda. Kaya diba? nga, tapos dati, syempre pag barangay, hindi masyadong ginagamit social media. Ngayon, gamit na gamit din. Totoo. Tapos, parang yung batuhan doon nangyayari. Anyways, alam naman natin, di ba, bawal. Maraming bawal kasi hindi actually makapagkampanya ang mga barangay and SK officials. Pero maraming here and there na kung ano-anong, syempre, gimmick para makuha yung mga botante. So, well, alam mo ba, Charm, ultimo yung pamimigay ng cake. Yan, bawal. Siyempre, dati nauso yung cake, di ba? Bawal. Nung pre-campaign, nung bago pa, kumbaga, pag birthday mo, swerte mo, meron kang cake, di ba? Ngayon, bawal. Tapos, ultimo yung mga pulyeto, siyempre, you cannot give even before sa mga election period. 19, dapat mag-start, di ba? So, ilang days na lang ba? Malapit na. 6 days na lang. Nag-count tayo kanina, di ba? So, ilang days na lang. Wala nang isang linggo, campaign na. Exactly. Tapos, I think, syempre, nauuso na rin yung mga, dati, parang nauuso na rin yung mga vote buying, Ibig sabihin, yung mga kanya-kanya ng diskarte. Well, of course, hindi natin maiwasan. Alam mo, sa barangay namin, it's a small barangay, mga 17 streets lang. So, hindi naman siguro yung exposure dyan. Pero, alam mo, sa ibang barangays na susceptible yung tao sa vote buying, parang talagang, talagang nagagamit yung resources ng
mga kandidato. Anyway, Oo. Like sa amin, di ba, nung first episode natin, nung premiere, di ba nabanggit ko doon na we have more than 10,000 voters. Napakadami. Oo. Grabe. So, anyway, sa dami ng botante, talagang merong ding, kumbaga, may impluwensyahan ng pera, di ba? Hindi mo maalis yun. Meron din Hindi naman. maaalis. Lalo Oo, pa meron. napakamahal ng mga bilihin ngayon at talaga namang yung mga kababayan natin, meron at meron kakagat talaga sa vote buying. Oo, tapos syempre parang dito sa Metro Manila medyo okay naman, but of course there are hotspots, 'di ba? Sa iba't ibang places sa Philippines. Ang balita ko, ang PNP daw magde-deploy ng 187,000 na mga pulis just to make sure na maayos yung ating eleksyon. Anyway, ano bang no? Bakit ba kailangan bumoto ng mga tao? Una-una, barangay elections to, tapos ay ang alam ko long weekend. 'Di ba? Oo, long weekend. October 30. So, ano talaga 'yan? Maraming holidays niyan eh. Kasi 'di ba, it's Halloween, All Souls Day, All Saints Day. Yes. Ayan. So parang siguro yung mga barangay na merong mga exclusive subdivision or mga masyadong, kumbaga, hindi naman naghihikahos ng mga members of their barangay. Mga nakakaluwag-luwag, ganon. Mga nakakaluwag-luwag, di ba? Parang meron silang, kailangan pa ba bumoto tayo? Wag. Para magbakasyon. Exactly. Out of the country, out of town, di ba? Yun naman ang challenge para sa mga tumatakbo, di ba? Paano mo liligawan yun na, teka, magstay lang muna kayo sa bahay. Samantalang 30, holiday, dineclare na. 31, 1 and 2. So 4 days. Imagine mo, sasabihin mo, pwede ba wag muna kayong wag muna kayong mag-Boracay. Kasi moto muna kayo, yung mga ganon. So anyway, mahirap din kasi syempre we want to have people vote dahil ang barangay, katulad nung usapan natin last time, nandun lahat yung pinaka-basic na kailangan mo, di ba? Oo. Syempre, yan ang parang kumbaga frontliner ng government. Unang-una yan, di ba? Bago ka sumangguni muna sa iba, unang-una ang barangay level dapat makaalam. Oo. Yun nga mismong barangay justice, di ba? Yung bago ka magsampa ng kaso, kunyari, sa courts. Yes, pupunta ka muna sa Lupon. 3 hearing muna, bago may file action, ano ba yun? Yun, di ba? Yes. Ilan nga ba miyembro ng Lupon? Hindi ko sure 15 ba? Naging Lupon ako before pero parang more likely, ganon, mga 15. Pero alam ko, depende sa barangay, barangay captain, kung gano'ng kalaki. Oo, may ganun kasi. Tapos, iba-iba rin ng honorary yan eh. Yun, ikaw, anong tingin mo yung kasi di ba, ang daming tatakbo, almost for 500 positions, kasi 42,000 barangays. Tapos, lahat yun, merong 7 barangay council plus Tabong Pilipinas yan, no, Fernando? Tapos, SK. Yes. I think may nangyari na dito sa Quezon City sa atin, hindi sila nakabuo ng SK Kagawad. Dahil puro exclusive subdivision siya. Meron talaga. Meron ding barangay na walang kalaban ang SK chairman. Yun. So, ang halaga, parang grabe na rin, very, kung ano yung halaga ng barangay chairman, ganun na rin yung SK. Kasi yung constituency nila, di ba, halos pareho na nga. Oo, yes. So, up to 30 years old, pwedeng mag-vote sa kanila. Imagine. Oo, tama. So anyway, yun. Hopefully, maging maayos yung election natin, and then tayo mismo magkaroon ng mga, ang tawag dito, yung pagbabago, no? Sana itong campaign period magamit natin na maayos, wala masyadong mudslinging, etc. Diba? Ang hirap kasi. At saka this is the chance ng mga voters natin na to vote for a change talaga. Kung talagang may gusto silang sabihin sa atin, ito yung time na may voice sila to cast their votes diba? Ayan yung boses nila ngayon.
Yung mga gaya nung pandemic, hindi nalista sa sa mga ayuda. This is your chance na gumanti. Yung mga tinatanggal sa mga AIX, mga hindi yung mga sa tupad issue na yan. So, napakaraming issues ng barangay. Yeah. So, yung iba, nagraran sa social media, yung mga constituents, nababasa ko lang, Sir Nato. Ayan na, malapit na kaming makaganti. Ganun yung term ng mga botante. Kaya nga, tapos ang nangyayari, yung talagang may nagagawa, and then papalitan yung mga wala. Parang ganun yung point, bottom line. Ay, Sir Nato, nakamute ka yata. parang ang nangyayari, nagagamit din yan sa, hindi naman natin sinasabing ika nga ginagamit talaga. Pero parang ganun yung nangyayari, parang sinasabi nila, or at least sinasabi ng tao, teka, selective sila, yun lang binibigyan nila, yun lang sinasama nila sa listahan. Katulad dito, parang may nagsabi, hindi naman nyo kami sinama sa listahan. Tapos kahit sa ibang barangay, ganun. Parang mina-marginalize nyo kami, no? Parang sana hindi ganun actually, din. Sir Nato, big deal yan sa mga tao basta when it comes to ayuda. Kasi syempre, dun papasok yung parang unfair, parang bakit sila meron, bakit kami wala, parang ganun. So, dun talaga papasok lahat ng mga opinion. So, big deal talaga yan sa mga tao, lalo na when it comes to monetary, syempre, ayan, yung mga AIX, pera yan kailangan ng tao yan. And alam naman natin na buwis ng tao yan. So, ang daming batuhan talaga na nagkakaanuhan ngayong eleksyon. And yung mga most hot topics talaga is yung mga ganun nga nung pandemic. Yung mga bigayan, yung mga ayuda. Sir Nato, may tatanong ako sa'yo, no? Para mapag-usapan na rin natin. Tingin mo, how does it affects yung mga candidates or yung mga aspiring na tumakbo kapag meron silang support galing sa mga incumbent na nakaupo sa local government, like, for example, si ganito, sinusuportahan ni councilor ganito, si ganitong candidate, supportado ni mayor, si ganitong candidate, supportado ni congressman. How does it affects talaga? I mean, ikaw, you're an incumbent and alam ko experience-wise, talagang matagal ka na sa barangay. So, paano yun? Parang nangyayari malaking, kasi parang si politiko, halimbawa congressman, mayor, or councilor, parang need din nila magkaroon ng mga mga bata-bata, di ba? Bata ko si Char, bata ko si Nato. Soldiers sa barangay. Kasi by 2025 tatakbo sila, or by 20 whatever, di ba? Or next elections. Next election. So, anong nangyayari? Teka, batain natin to, or gawin nating itong mga kagawad na to, or itong mga kapitan na to, which is I think naturally yun din yung gagawin talaga nila. Pero ang problema, syempre, meron silang undue advantage dahil syempre yung mga bago pa lang, halimbawa wala naman silang resources. Tapos 'di ba sa gobyerno nga sinasabi nila, yung unang takbo mo, ang ginagamit mo talaga resources ng sarili mong bulsa. Pero after a while, pagka medyo medyo nakaupo ka na sa gobyerno, syempre yung mga projects, they also, hindi naman sila sa'yo. Hindi naman sila ikaw may-ari ng project. Parang nakikiride on ka lang para ibaba sa barangay. So, there's nothing wrong with that naman. Ako, wala akong nakitang mali doon. Kaya lang minsan, some of the politicians or yung mga nakaupo, parang wala nang binababang proyekto, doon na lang galing sa kumbaga, alam mo yun, nakiride on na lang na nakiride on. Parang nakiride on, tapos wala nang may budget naman, di ba? So sana hindi ganun na mangyari this election, sana magkaroon tayo ng maayos na eleksyon, tapos yung mga kandidato natin maging maayos din. So anyways, yun. Ang feeling ko, kaya kailangan ng tao bumoto ngayon. Una-una dahil hindi, bukod dun sa long weekend, ang haba ng weekend, di ba? Mag-enjoy na lang sila, mag-Siargao, LU, or Boracay, di ba? Kaya lang, pwede mo naman gawin yun. Kaya lang, di ba? Paano yung barangay mo? Doon ka nakatira. Yes. Yung peace and order, halimbawa, hindi na alam. Kasi nila, di ba, Sir Nato, wala kang karapatang magreklamo. Kung, for example, ang niluklok mo, binayaran ka naman. Wala ka rin karapatan magreklamo kung hindi ka naman din bumoto. Hindi wala ka namang
ano mo yun, contribution in voting. So, sabi nga nila, di ba, ganun. So, kung gusto mong may boses ka, magreklamo ka, dapat nanindigan ka rin na ito, bumoto ako ng nakarang eleksyon, I cast my votes, may boses ako. So, ganun. Dapat talaga, ganun ka-importante at palaga naman nila, syempre. Para din naman sa kanila yon sa community. Di ba? Tapos, minsan, syempre, hindi mo maiwasan yun kasi kung ano man yung ayuda or benefit na meron sa taas, talagang ibababa yon at makakarating yun. Buti nga ka mo nakarating. Kesa yung may tapos may budget daw para dito, tapos wala naman dumating. Meron pa nga yung mga chismis dyan, di ba? May budget daw yung mga PWD. May budget daw yung mga, yung mga senior or solo parent. Pero minsan yon kwento pa lang, hindi pa nale-legislate. Tapos pinagkakaguluhan na talaga ng tao. And pinagkakasama ng loob. Sasama ng loob, oo. Actually, ganyan talaga yung nagiging issues, lalo sa barangay na medyo mas marami ang middle class to lower class talaga. Talagang malaking issue talaga yan. Kahit pa sabihin nating 300 lang yan na halaga, 300 pesos, tapos nagpatawag ang barangay, malaking issue pa rin sa kanila yun. Oo, tsaka diba? Parang grabe din, yung for 300, 500, sabihin na natin 1,000, excuse me, mo yung boto mo, di ba? Parang hindi rin worth it. Kasi, for me hindi talaga ako rin supporter ng gano'n, yung bibili ng vote. Kasi, actually yung parents ko, they've been serving our barangay na never ko rin nakita sa kanila yung bumili ng boto. Magpakain, ng tao. Pero yung dadaanin mo talaga sa pera. Kasi, doon mo makikita kung genuine talaga na talagang gusto ka ng tao. 'Di ba? Yung kahit di ka gumastos, yun nga yung gusto ng COMELEC, Sir Nato, mangyari. Yung magkaroon sila ng panukala na sobrang strict compliance talaga na huwag gagastos ang kandidato para naman mabigyan ng chance yung mga hindi lang may pera. Kasi usually talagang way na yun ng election ng politics na kung sino yung may pera, lamado yan. Siyempre, maraming resources yan, maraming tao yan, maraming pampasahod yan. So, anyway, before we continue, mag-disclaimer pala tayo, Sir Nato, na alala Sige. Disclaimer lang po for this show. This show is not intended to offend anyone or kung sino man yung nasa conversation namin. And we would like you to know that we are not endorsing anyone or any organization, and this is not a campaign show. This is an informative show related to election. So this is a Halalan TNC special, Decide as One show with my co-host. Wala po kaming ine-endorse, wala kaming kina-campaign, and nagkikwentuhan lang po tayo for your knowledge din dito sa election. Ayan. Kasi baka isipin nila since we're running also, 'di ba? Yes. Yun po, tama yung disclaimer ni Ma'am Charm niya. Dahil kailangan talaga very strict ang COMELEC because siguro the reason kumbaga pinaka-basic election natin. After nito, yun magiging benchmark nila to for the senatorial at saka presidential elections. Marami pa Yes, of course. Alam mo, Sir Nato, kanya-kanya ngang silipan ngayon. Yung mga padalahan ng show cause order, ang dami daw nakatanggap. And alam ko, kanya-kanyang silipan kasi yan ng mag-rival. Political rivalry talaga yan. For example, ang slate ni ganito, may ginawang ganito, pumunta sa Burol, for example, pumunta sa ganitong event, sa ganitong okasyon, and then may nakita, may inabot, na picturean, papadala sa election. Ganon, talaga same way, di ba? It's the other way around din. Ganun din gagawin nila. So talagang grabe, talamak talaga ngayon yung reklamuhan. Tinitake advantage din nila na makapagsumbong kay COMELEC. Tsaka I think merong clickable site yung parang anti-EPAL.com. Anti-EPAL. Pwede send yung mga doon, yung mga complaints na si ganito, nagpre-premature campaign, si ganito. So, pwede mo i-send doon kung mayroon ka evidence. Tapos babalikan ka nila.
So, yun yung yun yung uso ngayon. Which is, hindi pa natin nakita to sa ibang barangay elections. Oo. Ngayon pa lang to Sana, talaga. no? For the next episodes naman natin, may interview naman tayong mga visitors and guests natin. So, tatanungin din natin kung paano o kamusta rin sa barangay nila, kung kumakalat na ba ngayon yung, alam mo yun, nagpi-pre-campaign na rin ba, and kung sumusunod ba talaga sa panukala ng COMELEC. Ayun. May chika pala ako dyan. So, merong isang grupo, nagpa-outing sila, mga SK. Yes. Hindi dito sa District 4 taga District 5 yata. Tapos blind item 'yan. Blind item to. Tapos nag-swimming sila. During the swimming, merong criminal activity na nangyari. So twice nangyari over. Okay. So parang nakakatakot din, 'di ba? Parang sa kagustuhan mong manalo, sa kagustuhan mong gawin lahat para manalo, yung hindi mo dapat gawin, nagagawa mo na. Oo. So, masyado na pong vicious yun. Tayo, sa barangay... Search ko nga yung balita na yan. Online. Secret pa yan, ha? Chichika ko na lang sa akin. Oo, chichika ko na lang. Pero parang gano'n, di ba? Kasi minsan nag-a-attempt tayo, teka, para makapag-campaign tayo, i-gather natin yung mga voters. Pwede naman kung talagang yun ay mga, let's say, mga workers mo or talagang, kumbaga, hired. Family mo. Family mo, ganyan. So, yun. Minsan, syempre, hindi na. Tapos, kung saan-saan na kumukuha ang listahan. Kaya nangyayari, gumugulo yung mga list nila, di ba? Oo. Tapos, dito sa Quezon City, for example, meron yung mga tinatawag na relocatees. Yes. Galing dito sa Quezon City. Lalo sa barangay namin. Oo, sa Central, di ba? Dinimolish, tapos dinala somewhere sa San Jose del Monte. Or sa Montalban, yes. Yes. Pero yung nasa San Jose del Monte, magugulat ka, mayroon silang parang yearbook. Pero hindi pa hindi yung yearbook na nauuso ngayon sa Facebook, ha. Yung meron silang yearbook na kakaiba. So, anyway, ang idea natin is hopefully itong barangay and SK elections maging truly peaceful, yes, honest, and sana naman lahat sumuport, 'di ba? At saka maraming bumoto kasi ang hirap, 'di ba? Paano kung yung mga hindi masyadong may need hindi bumoto, sayang din, 'di ba? So, 'yun. Anyways, ang bilis ng show. Imagine mo, ilang minutes na lang tapos na tayo. Tingin mo? Ikaw, Char, magbigay ka ng advice siguro sa ating mga tumatakbo na mga kagawad at kapitan at siyempre sa botante din. Ayan, sige. Ayan, this is the chance na magbigay tayo ng advice. I'm not expert on this. So though, siyempre, sabihin natin na na-observe ko to since birth because of my parents. So, andyan na talaga yung pagsaserve sa barangay. Yes. Siguro yung advice ko, be fair enough. Kumbaga, kung tatakbo ka lang because mayroon kang pang sariling interest or gagawin mo lang siyang hanap buhay, or sabihin naman natin na natural, kailangan natin, we are paid, for example, nakaupo ka na, we are paid for that kasi syempre you give your service. Pero sana naman, wag sa personal na interest. Kasi domino effect yan eh. For example, bibigay na lang sa taong bayan, hahatiin mo pa sa sarili mo, iaabot na lang sa kanila, for example, dahil mas nangangailangan ka, alam mo yun, dapat ikaw ang kailanganin ng barangay, hindi ikaw yung may kailangan sa barangay. Kasi napaka-importante na ang pag-serve mo, dapat nasa puso, dapat gusto mo siya. Kasi maraming tumatakbo ngayon, lalo yung for example, kamag-anak ng para lang may legacy, di ba? Napilitan. Pinilit ng pamilya. Meron naman tatakbo, it's because nakikita nila na ang sarap naman maging kagawad or kapitan kasi may mga libreng out of the country, may libreng ganito, aral, privileges, and power. So, ang akin lang, kasama na yung perks na yun, pero sana, being a public servant, nakaupo ka man o hindi, pag gusto mo talagang mag-serve,
kung philanthropist ka talaga, talagang alam mo yun, tutulong at tutulong ka. Kaya saludo talaga ako, hindi ko nila lahat naman yun, pero saludo talaga ako, Sir Nato, sa kagaya mo, sa kagaya ng mga kakilala nating kaibigan dyan na talagang alam natin nagsuserve by the heart and talagang passionate sa ginagawa nila. Talagang gusto nila mag-serve eh. Parang isip nila, calling nila yan. Hindi kagaya ng iba na may hidden agenda, natatakbo lang kasi ganito, ganyan. So, ang hirap ng ganun. And advice naman natin, ayan, piece of advice din sa mga voters, maniliksik, ano bang tawag doon? Talagang mag-research, ayan, English na natin. Right. Mag-research kayo. Walang masama dyan, andyan na lahat ng, pero wag naman sana sa, meron kasi tayo tinatawag ngayong una, fake news, misinformation, disinformation. So, kung alam nyo naman ang source nyo is hindi credible, for example, si Sir Nato, no, mayroong may ayaw talaga sa kanya sa barangay kasi hindi natin maiwasan yun eh. We can't please everyone eh. Meron tayong ginagawa, lalo kung may ginagawa tayong tama na hindi gusto ng mga nasasagasaan natin. For example, may nanira sa'yo. And yung iba, isi-share na kagad yun, paniniwalaan. Pero sa totoo lang, hearsay or rumor. So, you better off mag-research kayo or kung meron kayong candidate na gusto pero curious kayo or hindi kayo sigurado sa kanya, pwede nyo yung lapitan. Kasi lahat naman ng gustong mag-serve sa barangay, alam nila, automatic yan na kayo yung unang lalapitan eh. Hindi yan dadaan sa secretary or what. Sila mismo, as in person to person yan. Pwede nyo silang kausapin, tanungin kung ano yung issue sa kanya, ano yung magagawa niya, and listen to them. Huwag lang yung narinig or hearsay o chismis lang ni kapitbahay. Kasi we never know eh, kung sino yung nagsasabi ng totoo at hindi. Interviewin nyo, kayo mismo sa sarili nyo, kilalanin nyo kung sino yung gusto nyong iluklok at iboto. And in that way, guys, hindi kayo magsisisi na binoto nyo siya kasi napakinggan nyo eh. Kayo mismo kaya nyo manindigan for him or for her. Kaya advice ko sa inyo, talagang mag-research kayo. Kung pwede nyo lapitan yung tao para interviewin kung anong plano niya sa barangay nyo, ano yung mga nagawa niya, mga past performances niya, ayan, mga achievements niyang nagawa at na-contribute sa community at sa barangay. Magandang may alam tayo. Hindi yung buboto lang tayo kasi sabi na tropa mo, bumoto tayo. Correct. Guys, wag na natin practicein yung ganun. Maging matalinong voter na tayo, matuto na tayo, and mas maganda talaga na ikaw mismo, galing sa puso mo at pinag-isipan mo gamit ang utak mo na siya ang iboboto mo. Ayan. So, yun lang naman. Be peaceful. Walang mag-away-away ngayon kasi a lot of people burn bridges because of election. Alam mo ba yan? Tama. Mga magkakamag-anak, magkakapatid, magkakaibigan, nag-aaway-away. So, tama yun, Charm. Nako, napakaganda ng advice mo. Ako naman, konti lang naman sa akin, is tingnan po natin yung merits, yung lagi ko sinasabi. Number one, character. Ano ba yung character nila? Eh, baka naman, masasamang maitim ang budhi. Baka diba? Kilala lang sa barangay, no, Sir Nato, kasi tambay, tapos wala namang ginagawa. Hindi, yung buraot lang, ganun. Kasama mo sa, lagi mong kasama sa kainuman mo, okay naman yun, hindi naman natin ginajudge yung mga nagiinom. Ang point lang dito, baka yun yung level lang ng pagkakakilala mo, maghanap ka pa ng iba. Ibig sabihin, character, competence, consistency. Dapat consistent sila sa ginagawa nila at buhay nila. And syempre number 4 is yung kumbaga yung purpose nila. Kumbaga, bakit sila tumatakbo? Yes, purpose. Kasi lahat naman, I mean, dito sa Quezon City, attractive maging kagawa dahil medyo kahit pa paano, okay ang malaki ang ira natin. Malaki yung area. Malaki ang, sinasakupan. Tapos, mayaman ng city. So, ibig sabihin, kahit pa paano. Progressive talaga. Correct. So, pero ang point po dito, yung sa iba nating mga probinsya, yung mga iba nating areas na talagang kailangan nyo po bumoto ng mga tamang tao. Lalo na, hindi na naman natin sinasabi sa atin hindi dapat tamang tao. Dapat talaga tamang tao. Pero kayo po makakapag-husga nun. Hindi dun sa mga hearsay, yung mga chika-chika. Oo. Gusto lang mag-number 1 kagawad, kaya lahat sinisiraan. Oo. Hindi, saka Sir Nato, hindi naman natin sinasabi na may perpekto. Wala talagang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. We are all humans. Pero sana, kung pipili tayo, mas malinis naman compare sa, alam mo yun, may bahid na
Kaya kailangan talaga maging mabusisi, talagang magmatsyag, mag-observe, and kilalanin. Yan talaga yung mahalaga. Kasi yung sa mga national candidates natin, like sa mga senators, vice president, president, napakalabo mong makausap yan ng personal. Correct. Pero kung ikaw, SK chairman, SK kagawad, chairman, napakadali lang yan. Pumunta ka lang sa bahay, imposible sa barangay nyo na hindi mo alam ang bahay ni kagawad. Imposible hindi mo alam yung bahay ni chairman. At andyan ang barangay, pwede mo silang makausap talaga. Abot kamay mo silang makakausap. Kaya yun talaga yung advice natin sa ating mga voters ngayong BSKE. Ayan, 2023. Diba? Ano ba yan? Charm. Time na tayo. So anyway, thank you very much, Char. Maraming salamat sa ating mga viewers, of course. Yes. Thank you so much din, Sir Nato, sa makabuluhang diskusyon na nakakatulong talaga sa taong bayan nitong Decide as One. Magandang gabi. Ayan. May babatiin ka ba? Good evening. Ayan. Shout out sa lahat ng fans ni Charm. At saka fans ko. Ayan, shout out din. Mamaya may shoot pa rin kasi ako dahil sa daily stories. Ayan, abangan nyo yung mga, may active show ka pa rin ba, no, Sir Nato? Yung para sa bayan. Season ender ko ngayong Saturday. Yeah. Ayan, sabay tayo, Sir Nato. Season ender din ako itong Saturday, kaya abangan nyo yung last episode for season 6 ng Daily Stories. At yan, mamaya i-shoot na namin yan. And also, support all of the shows of PNC. Siyempre, una pinapasalamatan namin si Sante, ayan, si Izink. Alam mo, Sir Nato, nakakatulong din yung mga sponsors natin dito, no? Being a public servant, hindi lang sa barangay natin, nationwide. So, yung sponsors natin, contribute ko yan sa iba't ibang community, hindi lang sa barangay. Yung mga vitamins. Tuloy-tuloy. Yes. And syempre, thank you. Daguta Lounge Aesthetic Center, thank you. RBL, thank you so much. Ayan, RBL Auto Spa. And kay Doc Ethel Ilocso, ayan, sa Dental Clinic. And syempre, support natin yung local, yung business namin, yung meat shop, CMA Meat Hub, Milkas Online Market, and Crispy King, hari ng lutong. Ayan. Next time, food trip tayo dito sa Central. Punta tayo dyan, game. Okay. Yes, ayan. Thank you so much. Thank you. See you later. See you. Later na. See you in our other shows. Okay. Ayan. God bless everyone. Bye-bye. God bless. Thank you. Decide as One. Live. Ayan. Share our shows. Okay. Bye. See you, Charm. Bye-bye. Bye. Ang 40D, tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit. Ang ubo, mabilis lumala, kaya dapat agapan.
Dapat New Solmux Advanced Syrup. May 2 times zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmux Advanced Syrup. Unilab yan.